malakas. Boss Lou, ito na po. Tingnan nyo po. Sino po kayo? Ito po si Boss Lou ng Luz Group. Pumunta po pa maghanap ng rental girlfriend. Boss Lou ng Luz Group, ang tanging listed company sa lungsod natin. Griebe, siya rin ang tanging CE nila. CE ng listed group. Malaking kliyente. Welcome, Boss Lou. Nandito na po lahat ng magaganda sa tindahan namin. Tingin lang po kayo, pili po kayo. Boss Lou. Nagpapakita ng katawan. Walang laman ng utak, walang personality. Hindi mahilig sa maarteng babae si Papa. Gusto niya simple at may utak. Para lang sa buhay, isinasantabi ang prinsipyo at dignidad. Siguro, hindi talaga ako bagay sa trabahong ito. Prinsipyo, dignidad, katapatan. Gusto yan ni Ling-er. Gusto rin yan ni Papa. Kumusta, Boss Lou? May nagustuhan po ba? Kung may nagustuhan po kayo, pwede niyo pong dalhin agad. Lahat yan, kung di tugma sa hinahanap ko. Sige na. Humanap na lang ako ng dahilan para makaalis. Boss Lou, Huwag niyong istorbohin si Boss Lou. Nag-iisip siya. pasensya na po. Ang hirap talaga paglingkuran ng mayayaman. Anong dahilan kaya ang sasabihin ko? Naku, hindi nakita ni Papa si Mama. Mamimiss na naman ni Papa si Mama. Hindi pwede, kailangan mag-isip si Ling-er ng paraan. Papa, Ano yon, Ling-er? Gutom ka na ba? Tara, kakain tayo ng masarap. Hindi pa po masyadong gutom sa Ling-er. Papa, gusto ni Ling-er yung ete na yon. Maganda, matalino. Siya, Talagang mayayaman, gusto pa rin ng tulad ko. Payat, mahaba ang binti, maganda ang puwet. Mukhang single parent pa siya. Baka pwede akong Papa, sana lang po ang piliin nyo. Gusto ni Ling-er ng ganyang klaseng mama. Boss Lou. tiyak. Madaling malinlang ang mga bata sa panlabas na anyo. Si Ate Linder na ito, Kahit bata, hindi makapagpigil sa ganda ni Ate. Ete, gusto ni Ling-er say ete. Pwede bang maging nanay ni Ling-er? Ako, Si Ete talaga, sobrang gusto ni Ling-er si Ete. paano nangyari? Paano siya? Bakit gusto ng bata sa isang jologs? iba nga ang suot niya. Hehe, masaya si Papa. Tama ang napili ni Ling-er. Piliin mo siya, huwag siya. Hindi na magmamahal si Ling-er kay Papa, piliin mo na. CJ. Lahat susundin natin si Linger. Yung, payag ka ba? Ako. Iba ang tingin niya kaysa sa ibang kliyente. Hindi pwede, si Sumenyaw, matapang ang ugali. Hindi marunong umangkop, baka magalit si Boss Lou. Mawawasak ang tindahan natin, sandali lang Boss Lou. Anong problema? May depekto sa ugali si Sumenyaw. Baka hindi mo magustuhan pag dinala mo sa bahay. Depekto sa ugali? Itong si Sumenyaw. Bukod sa maliit, flat ang dibdib, prangka magsalita, walang pagkababae. Ayaw pang mahawakan, may kliyente ako dati, gusto hawakan ang hita niya. Anong nangyari? Itong si Sumenyaw. Sinampal ng malakas ang mukha ng kliyente ko. Namaga, mas malaki pa sa bola. Ito. Sa tingin ko, itong dalagita, hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Baka ayaw sa lalaki. Hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Tapat sa pagmamahal. Ayaw sa lalaki, malinis, prangka, matalino. Hindi yan depekto, maganda yan. Perpektong kasintahan. Lumalapit si Papa, gusto ni Papa si Nanay, gusto. Boss Lou, baka gusto niyong pag-isipan muli. Ang taong tulad ni Sumenyaw, hindi talaga bagay sa katayuan ninyo. Ginang Suminyaw. Pakiusap, makisama ka sa akin. Kailangan ka ni Linder bilang mabuting nanay. Kailangan ka bilang mabuting empleyado. Hindi. Mga magkasintahan. Boss Lou, baka hindi ko na ipahayag ng maayos. Si Sumenyaw, siya. Ito ay isang kalamangan. Kalamangan. Ang katawan at ugali niya, paano titingnan, hindi talaga bagay para maging kasintahan. Baka ganito talaga ang gusto ng ating Boss Lou. Boss Lou, medyo malabo na ito, di ba? Ano ang sinabi ng ating Boss Lou? Iyon ang sinabi. Gawin mo lang ang trabaho mo, huwag kang magsalita ng sobra.
Ano ang sinabi ni Boss Lu? Iyon ang sinabi. Ah, ganito pala ang gusto ng mga boss. Kailangan kong isulat ito sa aking notebook. Binibining sumingyaw. Payag ka ba? Sumenyaw, huwag kang magpakamatigas. Isang malaking biyaya na napansin ka ni Boss Lu. Sumagot ka na. Huwag mong kalimutan, nasa probationary period ka pa. Tumahimik ka. Kung hindi ka tatahimik, paniwalaan mo, ipapasara ko ang tindahan mo. Natatakot lang ako, baka hindi siya umayon. Tatahimik na ako, tatahimik na ako. Binibining sumingyaw. Sabihin mo ng malakas ang iyong saloobin. Ang aming Lu Group ay hindi mamimilit. Mahal ni Linger si Ed. Mahal din ni Daday si Ed. Pumayag ka na. Sobrang gusto ni Linger si Ed. Alaynan. CJ, Boss Lu. Pero may isa akong kahilingan sa loob ng panahon ng kontrata. Huwag mong gagawin sa akin ang mga bagay na labis. Huwag kang mag-alala, si Lu Qianchen ay garantisadong magiging maayos. Pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Ay, pasensya na. Masyado akong nasasabi. Ang ganda, magkakaroon na si Linger ng isang kumpletong pamilya. Linger, itong araw na lang darating na ang lolo at lola. Huwag mong sasabihin na ikaw ay ampon. Tandaan mo, si Linger ay pinalaki. Mula pagkabata ng magulang, hindi inampon mula sa orphanage. Magkasundo ang magulang at mabait sila sa akin. Na pala. Ang bait-bait ni Linger. Binibining suminyaw, ikaw rin ay dapat maging mahigpit sa iyong bibig. Huwag kang magsalita ng mali, huwag mong ipaalam sa mga magulang ko. Ikaw ay isang upahang kasintahan. Boss Lu, huwag kang mag-alala, gagawin ko ito. Pero, ang marriage certificate na ito, hindi kaya medyo. Huwag kang mag-alala. Espesyal na tao, espesyal na gawain. Halika, magpalit ka ng sapatos. Nanay, tatay. Hindi ba kayo darating sa New Year? Bakit ngayon na kayo dumating? Ang Minor New Year ay New Year din, Qianchen. Gayon ay Minor New Year. Ang mga magulang na ito, hindi sumusunod sa script. Tiyak na ideya ni Luxin ito. Ay, upahang kasintahan. Anak na ampon mula sa orphanage, si Lu Qianchen. Ipaliwanag mo sa akin ito. Tatay. Ang mga sinabi kanina. Narinig mo lahat. Sakto, isang salita ay hindi nakaligtaan. Lu Qianchen. Ipaliwanag mo agad sa akin. Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, alisin ko ang lahat ng iyong posisyon sa kumpanya. Tapos na, ang bagong tahanan ni Linger ay mawawasak. Anong gagawin? Ang lahat ng nilalaman ng plano ay narinig na ng mga magulang. Paano ito ipapaliwanag? Tapos na, ang bagong tahanan ni Linger ay mawawasak. Hindi pwede, kailangang mag-isip si Linger ng paraan. Tito, tita, si Qianchen ay gumawa nito. Tiyak na mayroon siyang hindi maiiwasang dahilan. Hayaan mo na lang akong ang magtanong sa kanya. Qianchen, ginawa mo ito para may pagpatuloy ang Luklan, tama ba? Ikaw. Qianchen, talagang para may pagpatuloy mo ang Luklan. Hindi mo kailangang saktan ang iyong sarili ng ganito, basta't gusto mo. Ako, si Muan King. Handa akong makipagbuo ng pamilya sa iyo anumang oras. Hindi na kailangan. Ganoon pa rin siya, malamig tulad ng dati. Lu Qianchen. Si Wan King, ngayong Minor New Year, espesyal na pumunta dito upang samahan. Tayo sa hapunan ng Minor New Year, hindi pa umuwi sa bahay. Ikaw, ang gandang babae na ito, hindi mo pinili. Kumuha ka ng upahang kasintahan, sa tingin ko kinain mo na ang puso ng oso at abdo ng leopardo. Tatay. Hindi ganoon ang narinig mo. Matigas pa rin ang bibig mo. Narinig namin lahat. Tay, tanggalin na ang lahat ng tungkulin ni Kuya sa kumpanya. Ang taong tulad niyang manlilin lang, ay hindi ka dapat magmana ng lugro. Lu Qianchen. Sa naging pag-ugali mo, sobrang disappointed ako. Sa ngalan ko bilang chairman, May naisip si Linger. tanggalin ang lahat ng tungkulin mo sa kumpanya. Lolo. Itinapon ako ni Daddy sa orphanage, ngayon lang niya ako sinundo. Ayaw na ba niya sa akin? Ano bang ibig mong sabihin, nak? Lolo, kapag nagtatrabaho si Dada, inaabala ko siya. Kaya inilagay niya ako sa orphanage. Ngayon, dahil alam niyang darating kayo, saka lang niya ako sinundo. Tingnan niyo, Lolo, pumayat na ako sa gutom. Ano? Orphanage. Tinutulungan lang ako ni Linger. Lu Qianchen. Ano ba talaga ang nangyari? Tay, makinig ka, sobrang. Abala lang talaga ako sa trabaho, Linger. Bakit mo sinabi kay Lolo to? Mali na ako, pwede na ba? Halika, umuwi na tayo. Sa susunod,
hindi na kita ilalagay sa orphanage. Masama ka, Daday. Hindi kita paniniwalaan. Ganyan ka na naman. Amy, Ganun pala. Kung ganyan ang paliwanag mo, maliwanag na. Paano naging mali? Nag-arte lang yan, Nay, Tay. Huwag kayong malinlang ni Lu Qianchen. Nag-arte lang yan. Nag-arte? Lu Qianchen, abala ako sa trabaho. Ganito ba ang pag-aalaga mo kay Ling Er? Inilagay mo pa sa orphanage. Yaw, sobrang abala lang talaga ako. Kaya hindi ko siya maalagaan. Pwede bang pakawalan mo muna? Nakatingin si nanay at tay, may ibang tao pa. Kung may sasabihin, sa loob na lang tayo mag-usap. Anong loob? Bakit hindi dito pwede? Kung hindi mo malinaw ngayon ang lahat, maghihiwalay tayo ngayon din. Yaw, huwag kang magalit, teka lang. Huwag kang magdrama dito. Alam ko, hinar mo lang yan, rental girlfriend. Nanay, kailangan mo akong ipagtanggol. Si Lu Qianchen ang nagsabi. Para maging independente ang isang babae, kailangan niyang magkaroon ng sariling pera. Kaya pinipilit niya akong maging rent-a-girlfriend. Para daw maging independente ako. Nanay, kailangan mo talaga akong ipagtanggol. Ano? Ikaw? Katarantaduhan. Tatay, nanay, pakinggan niyo muna ako. Ginawa ko ito. Para rin kay Yaw. Ikaw? Hay naku, ang kulit-kulit mo. Nanay. Tatay. Nanay, may dahilan ako, may pinagdadaanan ako. Dahilan? Anong dahilan? Ngayon pa lang, mabuti nga at hindi kita pinatutuhod sa labas. Tapos ngayon, makikipagtalo ka pa sa akin? Kaya pala matagal ka nang hindi umuwi simula nang ikasal kayo. Dinadahas mo pala ang asawa at anak mo dito. Wala akong ginawa. Ayan, nagsisinungaling ka pa. Tingnan mo, papaluin kita ngayon din. Tatay, alam na ni Qianchen ang pagkakamali niya. Bigyan niyo pa siya ng isang pagkakataon. Alam na niya ang pagkakamali niya. Tingnan mo naman, ang bait-bait ng babaeng ito, ipinagmamakaawa ka pa. Qianchen, pakinggan mo ngayon dahil na lang. Kayaw-yaw kaya hindi kita ginagalaw. Kung ulitin mo pang saktan silang mag-ina, talagang sipain kita. ang galing ni na lolo't lola. Muntik nang magdugo si Daday. Ling Er, Yaw, huwag kayong mag-alala. Kung may inaapi sa inyo, sabihin nyo sa amin, kami ang bahala sa inyo. Ama, nandito ako. Hindi makakaporma dito si Lu Qianchen. Salamat, lolo't lola. Ay, Salamat tatay, nanay. Tatay, hindi, yung kuya ko, nandito lang siya. Ay, Lutsin, alam ko. Galit na galit ka rin sa kuya mo. Hindi, pero, tatay, yung sipa kanina, 10% lang ang lakas mo. Pero may internal bleeding na siya. Hayaan mo na. Hindi, tatay, ang ibig kong sabihin. tama na, Lutsin. Isang si Papa, patay na kuya mo. Saka, kuya mo yan, hindi bagay na ikaw ang manakit. Hindi, nanay, ang ibig kong sabihin. Tama na, Lutsin. Ako, ikaw. Hay naku, nakakainis. Ang sakit. Bakit ang tindi ng palo ni na mama at papa? Malubha ang sugat ni Papa, kailangan gamutin. Bakit ang lala ng pagkakasugat ni Ginoong Lu? Mama, Papa, ako at si Ling muna ang aalala kay Qianchen. Sa itaas para maglagay ng gamot. Maupo muna kayo. Ang nangyari ngayon, alam mo namang nagpapanggap lang si Lu Qianchen. Bakit hindi mo ako hinayaan na ibunyag siya? Sa palagay mo ba, sa ganitong sitwasyon ngayon, makikinig ang mga magulang mo sa sasabihin mo. Pero hindi naman pwedeng hayaan na lang siyang makatakas. Ang gandang pagkakataon. Huwag magmadali. Darating din ang pagkakataon, di ba? Nagmamadali ba ako? Lutsin, One King. Malapit nang maluto ang hapunan, mamaya, sabay-sabay na kayong kumain. Opo, tita. Opo, ma. Bumaba na kayo. Sasabihin ko sa'yo, sa pangyayari ngayon, siguradong mahuhuli ko. Ang kapintasan ni Lu Qianchen. Talagang hindi ko siya pababayang makatakas. Ang Luz Corporation ay dapat akin. Ganoon ba? Good luck. Lu Qianchen, ikaw lang ang magiging lalaki ni Mu Wan King. Kumusta na, Ginoong Lu? Medyo gumagaling na ba? Mas mabuti na. Ang tindi naman ng palo ni papa. Papa, ang daming bukol sa tiyan mo. Tawag dyan, Abis. Eh, ito naman. Tawag dyan, Pex. Ah, bakit mas malaki ang pecs ni Mama kaysa kay Papa?
Linger, anong sinasabi mo? May mali bang sinabi si Linger, Mama, Papa? Bakit namumula kayo? Kasi, Kasi. Susu, Linger, Qianchen. Handa ng hapunan. Bumaba na kayo para kumain. sige, tita. Sige, ma. Sige, Lola. Sige, magtrabaho muna kayo. Bababa na ako at maghihintay. CJ, Ma, bakit? Hindi mo pa nasasabi kanina. kasi naman, hindi ito dapat itanong. Huwag mong itanong. AMEA. Babaeng ganitong kaganda. Paano magugustuhan ni Lu Qianchen? Nagpapanggap lang siya. Bakit ba siya nakatitig lang sa akin? Mayroon bang something sa ulo ko? Ang karapat-dapat para kay Lu Qianchen. Ako si Muan King. Oops, may kaagaw na si Nanay. Anong nangyayari sa dalawang to? Bakit sila hindi nagsasalita? Nanay, gutom na sa Linger. Gusto nang kumain sa Linger. Yaw, gutom na rin po kami ni Linger. Umupo na tayo at kumain. Linger, umupo ka dito sa tabi ni Lolo. Ay. Linger, yaw, halika at tikman nyo ito. Ito po ay ginawa ni na Mimi at Wan King. Buong hapon nilang pinaghirapan ito. Tikman nyo na agad. Tikman nyo kung ano ang lasa. Okay. Opo, Lolo. Lu Qianchen, anong tinatanga mo diyan? Hihintayin mo pa akong magpakain sa'yo? Saan ako maglalakas loob kumain kung hindi ka pa pumapayag? Aba, ang lakas ng loob mong sabihin iyan. Lu Qianchen, kapag naiisip ko na pinapairap mo itong mag-ina, gusto na kitang saktan. Sige na, kapag kayong dalawang mag-ama nakaupo, laging nag-away. Bagong taon na, pwede ba kayong magpakatino? Ginoo, galit ka pa rin ba sa nangyari kaninang umaga? Itay, hindi pa naman napatunayan kung totoo ito. Tapos upo na lang tayo para kumain. Parang sobra naman yata na. Ano itong totoo o hindi? Lutsin, anong ibig mong sabihin? Ginoo, ibig sabihin ni Lutsin ay, kung tunay na nagsisisi na si Qianchen. Makikita natin iyan habang tayo ay kumakain, di ba? Lu Qianchen, bakit hindi mo alam na? Magbigay ka ng pagkain sa asawa at anak mo. Oh. Yaw, Linger, halika, kumain kayo ng marami. Mengyaw, kapatid, ikaw din, bigyan mo ng pagkain si Qianchen. Ah, Qianchen, sandali. Naalala ko, allergic si Qianchen sa seafood. Nasira. Nakalimutan kong sabihin ito. Mabubunyag ang peking mag-asawa. Paano, Nanay, mali ang kinain ko, mabubuko na ang tunay kong pagkatao. Mapapawi rin sa Linger sa ampunan. Parang allergic sa seafood si Qianchen. Noong bata pa si Qianchen, isang bises dahil sa pagkain ng seafood, muntik na siyang maospital. Oy manang, matagal ka ng kasal sa kuya ko. Paano hindi mo alam na allergic siya sa seafood? Dapat alam mo yon. Lutsin. Baka nakalimutan lang ni kapatid na Mengyaw. Nakalimutan. Sa tingin ko, kakilala mo lang siya. Yaw. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayaw, ang tagal mo nang kilala si Qianchen. Paano mo nakalimutan ang ganong importanteng bagay? nanay, tatay, ako. Suminyaw. Ang tanga-tanga mo, bakit mo pa kinain yung ulam na yon? Sabihin mo, artista ka ba talaga ng kuya ko? Wala itong kinalaman kay Yaw. Dahil artista silang dalawa na kinuha mo. Dahil sa allergy ko sa seafood. Tama na. Ano? Ito, Hindi kayang gumaling ang allergy sa seafood. Nagsisinungaling ka. Ganoon ba? Tingnan mong mabuti. Masarap ang bango. Masarap, tamang-tama ang lasa. Paano nangyari yon? hindi ba allergic si Qianchen sa seafood? Bakit wala siyang naramdaman? Qianchen, wala ka talagang nararamdaman. Seafood ito. Huwag kayong mag-alala, nanay. Gumaling na ang allergy ko sa seafood. Lu Qianchen, huwag kang magpangga. Hindi naman, tatay. Tingnan mo. Wala talaga.
Hindi talaga kayang gumaling ang allergy sa seafood, Ginoong Lu. Paano mo nagawa? Kumain na tayo. Ang galing ni Linger, inilagay ang kamay sa likod ko. Nakontrol niya pansamantala ang allergy ko sa seafood. Hindi pa tapos, kapatid na Mengyao. Naalala ko ang kaarawan ni Qianchen. Parang malapit na yon, di ba? Naalala mo ba kung kailan? Para makapaghanda ako ng regalo. Kaarawan. Ay naku, sa makalawa na pala ang kaarawan ko. Hindi alam ni Yaoyao anong gagawin ko. AME, peking mag-asawa lang naman. Di mo masagot, no? Sa makalawa ang kaarawan ni Papa, kailangan sabihin agad kay Mama. Sa makalawa ang kaarawan ni Qianchen, balak kong bigyan siya ng relo. Kailangan na talagang palitan ang relo ni Qianchen. Ilang taon na niyang gamit yon. Mengyao, sinabi ba sa'yo ni Qianchen kung sino ang nagbigay sa kanya ng relong yon? Ang relong ito, noong bagong salang ako sa trabaho. Binigyan ako ni Muan King. Bakit niya biglang binanggit yon? Galing pala sa kalaban sa pag-ibig ni Mama ang relo ni Papa. Kailangan kong sabihin agad kay Mama. Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Basta masaya siya, okay na. Dahil noong panahong yon, hindi pa kami magkakilala ni Qianchen. Ngayon, akin na siya. Isang relo lang yan. Wala yon. Ang lakas ng dating ng away ah. Ay sige na, sige na. Kumain na tayo, lumalamig na ang pagkain. Ang hirap kanina, Mama, sina lolo't lola, at yung dalawang tito at tiya. Marami silang tinanong kay Linger. Buti na lang nasagot lahat ni Linger. Ang galing-galing ng Linger natin. Tingnan mo, Mama, nakatulala si Papa. Ginoong Lu. Binibining Su. Linger. Papa, parang sausage ang labi mo. Hoy, Boss Lu, okay ka lang ba? Naman. Parang wala lang namamanhid. Gumagaling na ba si Ginoong Lu? Ginoong Lu? Ha? Gumagaling ka na ba? Ay. Mas okay na. At least nabawasan ng pamamaga at may pakiramdam na. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana ganito ang nangyari. Biglaan lang kasi. Hindi ko na ipaliwanag ng maaga. Na Su, huwag kang mag-alala. Ang boring ganito si nanay. Kailan kaya siya magkakagusto kay tatay? May ideya na ako. Lasing sa Linger, nahihilo na. Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya. Namumula si nanay. Huwag kang malikot. Hindi malikot sa Linger. Lasing sa Linger. Wala siyang alam sa Linger. Dramang bata. Ginoong Lu, halos tapos na. Isasama ko muna si Linger para magpahinga. Ayoko naman nanay, hindi pa tapos maglaro si Linger. Samahan natin si tatay sandali. Linger, kailangan magpahinga si Ginoong Lu ngayon. Huwag natin siyang istorbohin, mabait ka. Sige na nga. Tara na. Na Su, hindi ka pwedeng umalis, kailangan mong manatili para sa akin. Anong kailangan mo sa ganitong oras? Hindi ba't gusto mong ibunyag si Lu Qianchen? Magandang pagkakataon ngayong gabi. Magandang pagkakataon? Anong magandang pagkakataon? Sa hapunan kanina, marami kang tanong sa bata. Wala namang nangyari. Paano pa kaya? Madaling magkunwari sa harap ng tao, pero kapag wala sila, ibang usapan. Anong ibig mong sabihin? Surprise check para malaman kung si Lu Qianchen
At si Sumenyaw ay tunay na mag-asawa. Ang galing. Maami ka talagang ideya. Muan King, bakit mo? Tinutulungan ako ng ganito? Anong gusto mo? Masama bang may tumutulong sa'yo? Bakit kailangan mong malaman? Hindi pwede. Hindi ako mapapanatag kung hindi malinaw. Ang saap. Muan King. Baka naman. May gusto ka sa akin? Aray, bitawan mo. Ang gusto mo ay ang loose group. Ang hinihingi ko ay si Lukian-chan. Ganito lang kadali. Halos makalimutan ko na ang babaeng ito. Nag-aral ng judo. Ginoong Lu, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Binibining so nagkakamali ka, ang ibig kong sabihin ay, kailangan natin matulog ng magkasama isang gabi. Mummy at Daday, nagsasalita sila ng mga nakakahiyang bagay. Babalik na ako si Linger sa sarili kong kwarto para matulog. Hoy, Linger. Paalam na. Linger. Hoy, Here. binibining Su, Ginoong Lu, hindi ko masyadong maintindihan ang sinabi mo. Paumanhin, kailangan ko ring umuwi at matulog na. binibining Su. Ginoong Lu. Paumanhin binibining Su, ikaw wala akong ibang ibig sabihin. Huwag kang magkakamali. Hindi ka ba nasugatan? Nasaktan ba kita kanina? Okay lang, okay lang. Binibining Su. Kailangan mong matulog kasama ako sa isang kwarto ngayong gabi. Ginoong Lu, eto ka na naman. Pakinggan mo ako kung hindi ka matutulog kasama ako sa iisang kwarto, malalantad tayo. Ang ibig mong sabihin ay, Tama, tama. Yun, sa ugali ng kapatid kong lalaki, siguradong hindi siya titigil ng ganito lang. Hindi siya titigil. Kaya para sigurado, pansamantala muna tayong matulog sa isang kwarto. Iyon ang pinakaligtas. ngunit ito, Panatag ka lang, kung wala ang pahintulot mo, hindi ako gagawa ng mga labag sa alitang bagay sa'yo. Ako si Lukian Chen ay nanunumpa. Yiksat, sige na, pero may isang tao ang kailangang matulog sa banig sa sahig. Walang problema. Susunod ako sa desisyon mo. Bisita ka. Ako na lang matulog sa banig sa sahig. Hoy, wag. Ako kasi, hindi masyadong nakasanayan ang amoy ng lalaki, kaya ako na lang ang matutulog sa banig sa sahig. Oh. Sige na nga. Tanga talaga si Daday, pinatulog niya si Mummy sa banig sa sahig, bahala na. Oras na para matulog din si Linger. Kuya, yung family care package. Si Luxin, si Wan King, at saka si na Mama at Papa. Ang huli-huli na, bigla-bigla kayong pumasok. May modo ba yon? Kasi nawalan ng tubig sa baba, baka wala kang mainom. Kaya nagdala kami ng konti. Totoo, walang tubig sa baba. Kian-chan, huwag kang mag-alala. Wala kaming masamang intensyon. Tama. Kapatid mo, talagang pinilit kaming mag-akyat ng buong pamilya para magdala ng tubig. Tama. Kian-chan, kami. Nakakaabala ba kami sa inyong dalawa? Huy, kuya, bakit nakabanig sa sahig? Luxin, ikaw. Kuya, ikaw at si ate, hindi ba talaga kayong mag-asawa? Bakit hiwalay pa kayo ng tulugan? Di ba? Peke lang pala? Kian-chan, Susu, ano tong banig na to? Mama, Papa. Malaking pagkakamali. Lukian-chen. Ngayon, magpaliwanag ka. Kung hindi mo may paliwanag, sasapakin kita. Tatay, huwag po kayong mag-init ng ulo. Baka malaking pagkakamali lang. Kian-chan, magpaliwanag ka na kay tatay. Galit na si tatay. Papa. Ako. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Nako, kasalanan ko lahat. Lukian-chen. Huling pagkakataon na to. Kung hindi mo maipaliwanag, hindi lang kita parurusahan, tatanggalin ko pa lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Kian-chan, magpaliwanag ka na kay Papa. Galit na si Papa. Papa. Ako siya. Nasa dulo na tayo, isang hakbang na lang. Ano nang gagawin? Sumingyaw, sumingyaw. Ang arte-arte mo talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging ganto ang sitwasyon. Di makapagpaliwanag, no? Alam ko na, peke lang pala kayong mag-asawa. Mama, Papa, huwag na kayong maghintay.
Di nila may papaliwanag. Mag-asawa lang sila na peke. Ayos. Nagsisinungaling ka nga, Lukian Chen. Lumuhod ka sa hap ko. Tay, Tito, baka naman sobra na ito. Huling sasabihin ko, lumuhod ka. Uyan Chen, ikaw. Ano ba ang masasabi namin sa'yo? Tito, si Qian Chen kasi. Tumahimik ka. Ikaw, ang usap natin. Mamaya na. tay, wala kinalaman si Yaw Yaw. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Aba, ang lakas ng loob mo. Akala mo hindi ako magagawa? Mama. Mama, inaantok na si Ling Er. Gusto kong matulog kasama si Mama. Ling Er, hindi ba't natutulog ka na? Bakit ka lumabas ulit? Dati, si Mama ang kasama ko matulog. Wala si Mama, natatakot si Ling Er. Mabait ka, Ling Er, umuwi ka muna. Si Papa mo kasi ngayon. Lolo, huwag mong sasaktan si Papa. Batang ito, umalis ka diyan. Hindi ka naman, apo ko. Ngayon, paparusahan ko ng mabuti. Ang anak kong ito. Hindi. Apo mo talaga ako. Ikaw, nagkakalat ka. Ang lalaking ito at babaeng ito, silang dalawa, hiwalay ang tulog. Paano sila magkakaroon? Ng apo na kasing ganda mo? Mali. Hiwalay ang tulog ni Mama at Papa kasi. Maliit pa si Ling Er noong nandito si Mama. Kailangan niyang kasama ako. Ayaw na nilang kapatid ko. Kaya hiwalay silang natutulog. Ano ang sinabi mo? Ito, ayaw ng pangalawang anak, hiwalay ang tulog. Mukhang may punto ka. Baka, naisahan ko siya? Yaw Yaw, ito. Totoo ang sinabi ni Ling Er. Ikaw naman, hindi mo inalam ang sitwasyon, nagdaldal ka lang. Ganyan ka ba maging tatay? Nabigla lang ako. Kung maulit ito, sasampalin kita. Hindi, sabi mo sa susunod pa. Mimi. Nagkamali ako. Mimi, hindi na maulit pa. Malulusutan lang niya ito. Anong gagawin natin? Menyaw, kapatid, kanina lang ay sinatiyo at tiya. Nagkaroon ng pagkakamali sa iyo, huwag mong isipin yon. Okay lang kahit na nasaktan ako, ang mahalaga ay hindi dapat mapahiya ang aking Qian Chen. At si Linger, Tama ang sinabi mo, Menyaw. Sige, pumunta tayo sa kwarto ni Linger para tingnan. Mahilig talaga ako sa mga bata. Curious pa ako kung ano ang itsura ng kwarto ng batang ito. ito, Bakit gusto pumunta ng karibal ni Ina sa kwarto? Nay Linger? Hindi ba sinabi mo na lagi kang nakatira kasama si Lulinger? Kung mamaya wala palang bakas ng buhay mo doon. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Gumagawa ng masama ang karibal ni Ina. ano? Hindi talaga ako nakatira sa kwarto ni Linger. Anong gagawin ko ngayon? Ano ang nangyari, Yaw Yaw? Linger. Ito. Si Muan King at Luxin. Wala ni isa sa kanila ang mabait. Qian Chen, Sage, sabay tayong pumunta sa kwarto ni Linger para tingnan. Gusto din natin malaman ang buhay ni Linger, di ba? Yung nangyari kanina, naging padalos-dalos ang tatay mo. Tama ang sinabi ng nanay mo. Kanina nga naging padalos-dalos ako. Kaya, sabay tayong pumunta sa kwarto ni Linger para malaman namin ang kanyang buhay sa ganitong paan. Makakabawi rin tayo sa kanya. Tama. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin pumayag ka na. Nay, tay. Tara na. Tara. Hindi. Qian Chen, anong gagawin natin ngayon? Sa kwarto ni Linger talaga walang bakas na paninirahan ko doon kapag pumunta sila doon. Sigurado nilang matutuklasan ang totoo. Si Luxin na yon, gusto ko na siyang sipain ng. Itay, nagmumura ka na. Pasensya na, Linger. Nadala lang ang damdamin ni tatay, hindi paano alam ni Linger. Ang nasa isip ko. Tara na Itay, pumunta na rin tayo. Linger. Anong nangyari kanina? Anong nangyari, tatay? Wala na. Baka pagod lang ako, nagkakamali ako ng akala. Okay lang yan, tatay. Magiging maayos din hindi takot si Linger. Lukian Chen, anong nangyari sa'yo? Hindi ka natatakot sa negosyo, pero ngayon, ang ugali mo. Mas mababa pa sa bata. Kung talo. Kung wala, simula ulit. Lanan. Tara na rin tayo. Bakit hindi mabuksan tong pinto? Anong nangyari, Tito? Buksan mo nga yung pinto. Luxin, di ba pwedeng magmahinahon ka sa bata?
Ako, si Lutsin, pinapansin ko yung ugali mo. Sa pag-usap sa bata. Sej, tatay. Tito, dapat sabihin mo, Linger Bunso. Pakibuksan yung pinto. Ganyan dapat. Linger Bonso, pakibuksan yung pinto. Ayos, Tito, mabait ka na. Ikaw, Kuneho, buksan mo ang pinto. Tito, ganito magbukas ng pinto, oh. ikaw. Sej, di kita papansinin. Mamaya, susuriin ko ng mabuti. Kung meron bang bakas ng pamumuhay ni Sumenyaw dito. Walang problema. Ang lalim ng pagkakatago. Tingnan natin kung ano to. Ayoko na. Hala, Luxin, sandali. Dalawang unan? Bakit ganito? Tito, bakit mo binuksan? Yung kumot ni Linger? Aw, titingin lang ako. Meron nga, bakas ng may edad. Luxin, ano ba talaga gusto mo? Huwag mong galawin yung kwarto ng bata. Ayoko talagang maniwala dito. Okay lang, tumitingin lang ako. Ah, ang bango. Ginoong Lu, ano ba ginagawa niya? Di ko alam. Luxin, ano ba gusto mo? Kuya, huwag kang magkamali, naamoy ko lang. Kung pareho ba, yung amoy dito sa kama sa kay ate. Luxin, may sira ba ulo mo? Kianchen, hayaan mo na, yung kapatid mo kasi. Napakamatigas ng ulo niya, hindi siya titigil hanggat hindi siya nakarating sa ilog Huanghe. Hayaan mo na lang siya, amuyin mo lang. Pa, Lutsin. Huwag kang magpakalabis, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ingat, ingat. ma, bakit pati ikaw? Narinig mo? Ganyan ang sabi ni Maata. Umalis ka diyan. Ano na ang gagawin? Si Luxin, kilala sa pagkalan ng babae sa pamamagitan ng amoy. Napakatumpak niya. Kung may mabisto siyang kahina-hinala. Baka. Ginoong Lu, ang pamilya mo, bakit lahat kayo? Sige na nga, bahala na ang tadhana. Huwag kang mag-alala, pa. Okay lang to. Linger. Ikaw. Mukhang may nabisto si Lutsin. Anong nangyari, Lutsin? May problema ba sa amoy? Hindi tugma. Ay nako. Ang ilong ni Luxin ang talino talaga. Hindi dahil sa kanya. Dahil saan, Lutsin? Sabihin mo na. Hindi dahil sa kanya. Huwag kang magpaikot-ikot. Sabihin mo na. Hindi dahil sa amoy ni Ale. Pareho sa kama. Ano? Paano nangyari yon? Kung ganon, totoo lahat ng sinabi ni Qianchen. Mukhang yan na nga ang katotohanan. Lutsin, sigurado ka ba? Wala ka bang pagkakamali? Wala. Paano nangyari to? Naghanda na kaya sila ng maaga? Ngayong malinaw na ang lahat, sige. Magpahinga na tayong lahat. Bata pa si Linger, kailangan niyang matulog ng maaga. Kung ganon, hindi na kami makakaabala. Maaga kayong matulog. Good night. Si Linger. Maaga kang matulog. Bukas ng umaga, dadalhin ka namin ni Lolo at Lola. Sa supermarket. Good night, Lolo at Lola. Good night, good night. Maaga matulog, maaga matulog. Bye. Luxin. One King. Hindi pa kayo matutulog. Qianchen, uwi na ako ng maaga. Ikaw rin, maaga kang matulog. Sa wakas, naipasa rin natin yon. Linger. Paano mo naisip na ihanda ang mga ito? Malaking tulong ang ginawa mo sa tatay ngayon. Hindi ko naman talaga inihanda ang mga ito. Dahil mula pagkabata, wala akong mga magulang. Palagi kong inaasam na may yayakap sa akin sa pagtulog. Kaya naglagay ako ng malaking unan sa tabing kama. Matagal na yon. Yung pabango. Dahil gusto ko ang amoy ni nanay. Kaya nag-spray ako ng kaunting pabango sa kama. Para kapag natutulog ako, maipapanaginipan ko sina tatay at nanay. Linger, mula ngayon. Samahan na kita matulog, okay lang. Hindi na kailangan.
Malaki na ako, adult na. Hindi ko na kailangan ng kasama. Dapat kayo ng tatay. Ang magkasama sa pagtulog. Pero, linger. Nanay, umakyat na kayo at matulog na kayong tatay. Matutulog na rin ako. Good night. Siguro, umakyat na rin tayo sa kwarto. Bakit ang tagal mo? Siyempre, may inihanda ako. Anong ibig mong sabihin? Habang hindi ninyo napapansin, lihim akong naglagay ng CCTV sa kwarto ni Lukianchen. Lutsin, manyak ka ba? Walang kwentang palakasan, kailangan na matinding paan, basta't walang nangyayari sa pagitan nila, na dapat gawin ng mag-asawa. May dahilan akong magduda na peke ang pag-asawa nila. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kapal ng mukha? Paano ko makukuha ang mana kung hindi? Paano mo rin makukuha? Si Lukianchen. Ikaw, Huwag kang magpanggap. Alam mo kung sino ka. Malinaw sa'yo yan. Nagkakasundo lang tayo sa pangangailangan. Halika, tingnan natin kung anong ginagawa ng kapatid kong ito. Hindi, kailangan kong sabihin kaagad to. Kay tatay at nanay. Enda suminyaw, hindi ba't kakaiba? Ang sitwasyon natin, Ito na ang pinakamalaking kompromisong magagawa ko. Kung hindi lang para matulungan ka sa mga magulang mo. Sino ba ang gustong matulog sa iisang kama sa'yo? huwag kang magkamali, natatakot lang ako baka biglang mag-surprise visit ang mga magulang ko. Wala nang ibang kahulugan. Ano? May iba ka pang iniisip. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tama na, huwag ka nang magpaliwanag. Nagbibiro lang naman ako. Pero ang mga kapamilya mo, lahat sila medyo may kanya-kanyang kakaiba. Pasensya na sa'yo. Kung gusto mo, kwentuhan natin ang nakaraan mo. Dahil sa gulo ng mga magulang ko, medyo hirap akong makatulog. And Elu, ang daldal mo ngayon ah. Matutulog na ako. Good night. Si Jay. Good night. Ayoko. Hoy, anong ginagawa mo? And Elu, lumagpas ka na sa limitasyon ha. Yaw, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ay, ayaw ko. Ayaw kong makinig. Ay, talagang may problema. Sa pagitan ng mag-asawa, paano naman magagamit ang salitang lumagpas sa limitasyon? Kanina ayaw mong paniwalaan, ngayon frame mo nang sinusuri. Tigilan mo yan. Ang CCTV na ito, ano ang plano mong gawin? Siyempre, ganito. Meron ka talagang kakaibang hilig, ano? Sabihin mo na lang, papayag ka ba o hindi? Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Yaw, makinig ka. Sa left bedside table, may siye. anong gagawin natin? Magpanggap tayo. Ang huli na, ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Bakit kayo nandito? Ma, pa, tingnan ninyo. Lutsin, manyakis ka ba? Ikaw pa talaga. Sa kwarto ng kuya mo, naglagay ka ng CCTV. Lutsin, may sira ka ba sa ulo? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ginawa ko lang, tupa sigurado. Paano kung sila ay eke na mag-asawa? Nababaliw ka na yata. Dali, pumunta ka sa kwarto ng kuya mo at tanggalin mo yung CCTV. Tapos humingi ka ng tawad sa kanya. Bilisan mo. Pa. Tito, ang huli na, baka maabala natin si Kianchan. Kung hindi maganda kay Menyaw, baka mas mabuting mag-obserba muna tayo ng isang gabi. Bukas na umaga na lang, saka natin papuntahin si Lutsin. Para tanggalin ang mga CCTV at humingi ng tawad. Ano sa tingin ninyo? Ito. May punto rin naman siya. Sa ugali ni Kianchan na yan, kung malaman niya ngayon, hindi ba't mag-away sila ni Lutsin buong gabi? Tay, tingnan mo naman. Nagsalita na si nanay, mag-obserba muna tayo ng isang gabi. Bukas ko na lang tanggalin, hindi pa naman huli. Pero ikaw, kung talagang wala namang problema. Ang pinakamasama na, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Sage, yan sinabi mo ha. Kung talagang walang nangyari, maghanda kang lumuhod sa kuya mo bukas. Tay, halika, sa sala na tayo. Malaki yung screen doon.
Pwede tayong mag-screen mirror. Kita mo, si Kuya. Eka muna. Ano? Lutsin, tigilan mo yang pagsasalita. Ito, Anong nangyari? Yung importanteng parte, hindi pa napanood. Lutsin, tama na yang kalokohan mo. Ay, bakit mo ko sinasaktan? Yung importanteng parte, hindi pa napanood. Paano mapapatunayan tunay na mag-asawa si Kuya at yung babae? Ay, replay ko ulit. Ikaw ang mag-replay. Ako, paano ako nagkaroon ng isang manyakis na tulad mo? Anong kasalanan ko, Tay? Mula ng bata ko, hindi mo pa ako sinasaktan. Ngayon, 3 bisis mo na akong sinaktan. Sasaktan kita? Ngayon, hindi lang kita sasaktan, bagbugin pa kita. Tito, huwag na po. Ginawa lang naman iyon ni Lutsin. Para sa ikabubuti ng Lu Corporation. Lutsin, humingi ka na ng tawad kay Tito. Ginawa ko lang naman ito para sa pamilya natin. Tay, pasensya na po. Tama na ba? Ano ba naman kasing magagawa ko sa'yo? Tay, pasensya na po. Magbabago na ako. Ikaw, ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Tay, naman po. Taos puso akong humihingi ng tawad. Tay, Nay, bakit hindi ngayon na lang ako umakyat at humingi ng tawad kay Kuya? Tapos tanggalin ko na rin yung mga kamera. Ikaw, ngayon ka aakyat para humingi ng tawad? Ikaw, Nga, paano kung kumalat yung video ni Kuya at ni Ate? Hindi ba masisira ang pangalan nila? Gago ka talaga. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ngayon ng Kuya mo at ni Ate mo. Sa taas, kapag pumasok ka, ikaw, yung Kuya mo, hindi mo ba sasayangin ang mood niya? Sa tagal ng Kuya ko, tapos na yan matagal na. At saka, pag-akyat ko, hindi lang para humingi ng tawad at tanggalin ang kamera. Pagbibigyan ko pa siya ng bote ng tubig. Sabi nga, pagkatapos mag-ehersisyo, kailangan talagang uminom ng maaming tubig. Di ba? Tito, si Lutsin dito. Ay may malaking karanasan. Bakit hindi mo siya payagang umakyat para magdala ng mainit na tubig kay Qianchen at Mengyao? Ikaw, babaero ka, nagkakaranasan ka pa? Ako. Bakit alam na alam ni Wan King? Baichuan, itong si Qianchen. Mahina ang katawan mula pagkabata. Kung hindi, Kaya, Sech, sundin natin ang gusto ni Lutsin. Ero, sasama kami. Kung papayagan kitang mag-isa, baka anong kalokohan pa ang gawin mo. Huwag kayong mag-alala, mapa. Tara na. Veterano na ako dito. Kapag nakita kong may kakaiba, ibubunyag ko kayo. Pwede bang bilisan mo pa? Mabilis na ako. Eh di lakasan mo pa. Paano palalakasan? Abot na sa limit, ako palagi sinisisi. Ikaw, hindi ka naman gumagalaw. Hindi naman. Ganon katagal ang kaya ng Kuya ko? bakit ganito? Talaga bang si Qianchen ay abala ang kuya mo? Tara, maglakad-lakad na lang tayo. Tara na. Ang galing ng boss. Talagang di pahuhuli ang anak sa ama. Bakit kayo nandito? Kami, yung ano, Qianchen, huwag kang mag-alala. Sabi kasi ni Lutsin, baka nauhaw ka pagkatapos mag-ehersisyo. Kaya, dinalhan ka namin ng tubig. tama. Tingnan mo, nagdadala kami ng tubig. Tek, mali. Paano nyo nalaman na nag-ehersisyo ako? Kami, Yon, si Lutsin. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Walang maglilinis ng kalat mo. Qianchen, sa loob. Ng kwarto natin, may TV. Ano? Ma, pa, bakit kayo nandito? kami. Manang, nagdadala lang kami ng tubig. Nagdadala ng tubig. Lutsin, ikaw, nagkagulo ka, tapos alis ka? Pa, Nagkagulo. Sino? Sino ba talaga? Aling hayop ang naglagay ng kamera sa kwarto ko? Sa kwarto ko naglagay ng kamera. Qianchen. Kamera nga. Sira na tayo. Yung mga ginawa natin sa gabi sa kwarto. Sobrang lantaran na iyon.
Sobra talaga ang kapal ng mukha natin. Mengyaw. Tumawag ng pulis. Tumawag ka agad ng pulis. Ngayon, ako si Lu Qianchen. Dapat mahuli at maparusahan ang walang hiya na to. CJ, Huwag. Huwag tumawag ng pulis. Huwag na kayong maghanap. Yung hinahanap niyong walang hiya. Nandito na sa harap niyo. Ikaw ba ang may kamera? Hindi. Pinaghihinalaan mo ako? Nandito na sa harap niyo. Lutsin, lumuhod ka sa kuya mo at humingi ng tawad. Luxin. Totoo ba ang sinasabi ng tatay natin? Ako. Ma, Huwag mo akong tawaging ma. Hindi kita napalaki ng maayos. Ang sama ng ugali mo. One King. Lutsin, sobra na ang ginawa mo. Kuya, mali ako. Magbabago na ako talaga, pangako. Sage. Ako na ang bahala. May hangganan ang pasensya ko. Tatay, bilang panganay, ako ang magdidisiplina sa kapatid ko. Wala namang problema, di ba? Ganun talaga ang dapat gawin ng kuya. Lutsin, ngayon, maliit na leksyon lang ito sa mula sa kuya mo. Kung ulitin mo pa, baka sampalin kita. Tama na. Matanda ka na. Tumatalon ka pa. Yabot mo ang sinelas ko. Bilisan mo. Humingi ka ng tapat na tawad sa kuya mo. Pesensya na. Mali ako. Lakasan mo. Hindi ko marinig. Esensya NA. Mali AK. Tandaan mo to kapag inulit mo pa. Wala ka nang matitira sa'yo. Anong hinihintay mo? Alis na tayo. Ginoong Lu. Buti na lang mabilis ang pag-iisip mo at naalala mo ako. Kung hindi, magkakaproblema ka pa dahil sa akin. Ano ka ba? Dapat si Linger ang pinakapasalamatan. Na, Mamay daday, ang siksik dito sa loob. Lalabas na sa Linger. hindi ka ba nasaktan sa init, Linger ko? Hindi. Hindi pa sapat to kung malaman nila. Na hindi tayo gumagalaw, malaking problema yon. Linger, Daday, tingnan mo ito. Pwede ka pa bang bumilis? mabilis na ako. E di mas lakasan mo pa. Paano palalakasan? Abot na sa limitasyon. Ikaw pa ang nagsasabi, ikaw nga hindi gumagalaw. Halika, yakapin ka ni Mommy. Linger, paano mo naisipan? Nagamitin ang exercise equipment para tulungan kami. Kasi narinig ko sa bintana, ang usapan ni na Tito Lutsin at Tita Wangking. Linger, kumain ka ng gulay. Para tumangkad ka. Sige, Momay. Matapos ang ilang araw, naloko na rin si Luxin. At mga magulang ko, Ginoong Lu, malapit na ang Chinese New Year's Eve. Sa tingin ko babalik sila. pero may experience na tayo ngayon, hindi na siguro magkakamali. Hello, Gising na ang taksil sa kumpanya ni Jilu. alam ko na, Ano na nangyari, Ginoong Lu? wala lang. May emergency sa kumpanya, kain muna kayo, pupunta muna ako. Sige, ingat sa daan. Taksil? Momay, ano ang taksil? Taksil. Ang
Ang taksil ay masamang tao na nagtatago sa paligid natin. Si Daday, huhuli bang masamang tao? Linger, bakit mo bigla? Tinatanong yan. Kasi nakita ko sa cartoon. Hindi ko alam ang ibig sabihin, kaya tinanong ko si Mommy. Tapos na ba ang tanong mo, batang Linger? Kakain ka na ba ng maayos? Sige, Mommy. Sabihin mo, sino ang nagtatago sa Lu Corporation? Ano ang layunin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nandito lang ako para magtrabaho. Bakit niyo ako dinadampot? Nagkukunwari ka? Huwag mong isipin na, pag di mo sinabi sa akin. Wala akong magagawa. Narito ang USB na nilamon mo. Ano naman? Walang password. Anong magagawa niyo sa akin? Ikaw, Ganoon ba? Boss Lu. Kumusta ang investigasyon? Matigas ang bibig. Ayaw magsabi ng totoo. At yung USB na nakuha, hindi mabuksan ng walang password. Ano ang mungkahi mo? Sa tingin ko, torturin na lang natin. Ang lalaking ito ang direktang nagpahamak sa kumpanya, nawalan tayo ng bilyon. Huwag. Para sa akin, siya'y isang taong sentimental. Ganito. Panoorin niya lahat ng lumang cartoons para magbalik tanaw. Ito, Kailan matatapos? Doon lang siya pwedeng matulog. naiintindihan ko, Boss Lu. Hoy, May kailangan ako sa'yo. Libre ka ba? Manlibre ka naman ng kain. wala akong oras. Paano kung tungkol sa asawa at anak mo? Tianchen. Ang tagal na nating hindi nagkakasama ng ganito. Na tayo lang ang magkasama. Diretsuhin mo na. Ano ang gusto mo? Bakit kapag kasama ko? Napaka-impatient mo. Sandali. Sa tingin ko, interesado ka. Sa mga larawang ito. Paano mo nakuha ang mga ito? Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap ng maupo? Ano ba talaga ang gusto mo? Pwede sanang maging magkasintahan tayo. Bakit pa naging ganito? Naisip kong ligawan ka. Pero nang maglaon na pagtanto ko, iba ka sa inakala ko. Sabihin mo, magkano ba ang kailangan kong ibayad? Ano ang ibig mong sabihin? 100 milyon. Gusto kita. Mamay, bakit hindi pa umuwi sa Daday? Gutom na sa Linger. Mag-overtime si Daddy ngayong gabi. Kaya late na uwi. Kain na muna tayo, ha? Huwag kang maghintay, Linger, sabay tayong kakain kapag dumating na si Daddy. Pero ikaw, sige na, tatawagan ko na lang si Amy, Lu. Titingnan ko kung kailan siya uwi. Hello, ang tinatawagan ninyong numero ay naka-power off. Bakit ganito? Anong nangyari, nanay? Baka hindi umuwi ang tatay mo ngayong gabi. Daddy. Anong nangyari, Linger? Daday, bakit ang tagal mo ngayong umuwi? Gutom na ako sa paghihintay sa'yo, Daddy. Talaga? Nakakalungkot naman. Tara, kain na tayo. Lu, walang nangyaring masama ngayong gabi, di ba? Kanina ko pa tinatawagan ang telepono mo, naka-off lang palagi. Wala, medyo busy lang sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Halika, umupo ka na at kumain. Linger, kumain ka ng marami. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Bakit hindi mo na lang sabihin ng mas malinaw? Tianchen, hindi mo rin gustong. Malaman ng mga magulang mo ang iyong sekreto, di ba? Nanggugulo ka sa akin. Hindi ito pangungulo. Makipag-isa ka sa akin. Hindi lang ang lus ang mapapasayo.
Magkakasama pa tayo ng mus para maging mas malakas. Bakit hindi? Imposible yan. Gagawin mo ang tamang desisyon. Bukas ng gabi, magkita tayo sa Encounter Cave. Parang may iniisip si Dade. May nanggugulo kay Dade. Kung maagaw si Dade ang kalaban sa pag-ibig ni Mommy, mawawasak ang bagong pamilya natin. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Tatay, Daddy, Anong nangyari, Linger? Dade, pagod na pagod ka na sa buong araw na trabaho. Ito, ilalagay ni Mommy sa plato mo. Ayon kay Linger, ito ang mga paborito mong pagkain. Hindi ko alam kung gusto mo ba. Tikman mo. Salamat. Nakakapagtaka, paano nalaman ni Linger ang mga gusto ko? Ang detalye pa. Tikman mo. Pagod ka na, Daddy. Linger, Inmasu. Anong nangyayari sa inyo ngayon? Nagtitimpla ng pagkain, naninipit ng binti. Nakakapanibago na nga sa akin. Sa trabaho, wala naman kaming masyadong matulong. Kaya ginagawa na lang namin ang parte namin para may kahati ka. Daday, gusto mo ba? Gusto ko. Ito ba ang pakiramdam ng pamilya? Kung ganito lang palagi. Ang sarap sana. Si Kuya Baboy, kasama si Nadiko at Sangkong Baboy. Sila ang nagtayo ng bahay. Tingnan mo ang sabi ni Kuya. Gawa sa damo ang bahay. Si Diko, gawa sa kahoy. Si Sangkong ang pinakamatalino. Ano ang ginamit ni Sangkong? Tingnan mo. Bato. Hoy, Tianchen, anong naisip mo? huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi, bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Tianchen, sana alam mo kung sino talaga ang makakatulong sa'yo. Huwag mo akong paalalahanan. Alam ko. Ginoong Lu, ang bag mo. Salamat, Daday, maaga kang umuwi ha. anak. Hindi kailanman iwan ni Daday si Linger. Ano na? May resulta na ba sa usapin ng taksil? Pinanood niya ang buong season ng Please and Code. Ngayon hindi na niya kaya, gustong-gusto na niyang matulog. Siguro kung idagdag pa ang Bonnie Bears, masusuko na siya. Magaling. Na pala, ipatawag ang mga mid to senior managers. May meeting bukas ng umaga. May mahalagang bagay akong i-anunsyo. Ano pa? May iba ka pang sasabihin? May isang napakahalagang bagay na gusto kong iulat sa inyo. Sabihin mo. Nitong nakaraang mga buwan, karamihan sa mga mid to senior managers sa kumpanya ay pinalitan na ng bagong vice presidente ng kanyang mga sariling tao. Baka mahirapan tayong magkaroon ng meeting. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi ang napakahalagang bagay na ito? Boss Lou, naulat ko na po ito sa inyo noon, sabi ninyo. Basta hindi apektado ang mga core department ng kumpanya, ayos lang. Kaya, Ikaw. Sige na, ako na ang bahala dito. Ipagpatuloy mo ang pag-imbestiga sa kaso ng taksil. Siguraduhin makuha ang resulta. opo, Boss Lou. Tianchen, hindi ko inakalang mag-antay ka ng ganito katagal. Linger, dapat mabawasan ang pagkain ng matatamis ha. Baka magkangipin ka ng sira. Sige po, Ma. Ma, tingnan mo. Si Daday at Tita Wanking. Bakit nandito si Ilu? Sige na. Huwag na lang natin siyang istorbohin. Dahan-dahan lang tayo. Baka si Daddy at si Tita Wanking. Nag-uusap lang tungkol sa trabaho. Ano nang gagawin? Hindi talaga maiiwasan. Ma, dito na lang tayo magkago. Kapag lumabas tayo, mahuhuli tayo. Kailangan ba talagang pumili ako? Para ito sa kabutihan mo. Isang rent a girlfriend. At isang batang lansangan, magiging pamilya kayo. May kinabukasan ba yan? Oh. Tianchen, naiintindihan ko, ginagawa mo ito. Para ma-inherit mo ang Lu Corporation. Pero,
Pero pareho lang naman tayo. Mas maganda ang may bibigay ko sa'yo. Kung hindi ka papayag, isusumbong ko ang lahat sa mga magulang mo. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Sandali lang. Uyan-chen, ikaw. Pasensya na One King ako. Qianchen, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Qianchen. Napag-isipan mo na ba? One King. Yung mga dokumento, Huwag kang mag-alala, papasunugin ko yon pag-uwi. Walang makakalam. mabuti naman. Kailan mo planong hiwalayan ang rent-a-girlfriend mo? Hindi pa pwede ngayon. Bakit? Dahil, Qianchen, kung sa akin ka ngayon, pwede mo pa rin makuha ang Lu Corporation. Tapos, ako na ang magpaliwanag sa mga magulang mo. dahil kailangan ko pang tulungan mo ako. Paano kung magselos si Mama? Sasabihin ko ba kay Mama na hindi talaga gusto ni Daddy itong masamang tita? Momay, Dad. Daddy, Linger. Ngayon sa bahay, naging masunurin ka ba? ang bite-bite ni Linger, halika tatay, kain tayo ng prutas. Anong nangyari kay Emasu? Mukhang hindi siya masaya. Tatay, tanga. Galit si Momay, hindi mo pa nakikita. Tatay, buong araw nagtrabaho si Momay, hindi mo man lang alam. Dati si Mommy ang naghahanda ng prutas para sa'yo. Ngayon, ikaw naman. Ay. Wag na, Jim Elu. May mga kamay ako, kaya ko kumuha. Ayaw ni Momay, gusto ni Linger. Eh di ako na lang kakain lahat. Linger. Hindi malinis yan. Ito na lang kainin natin. Sige, Momay. Elasu, bakit? Mula ngayon, kasama ko si Linger matutulog. Pero pagdating ng bagong taon, darating ang mga magulang ko. Pagdating nila, saka na natin pag-usapan. Eldasu, anong nangyari ngayon? Halo, Boss Lu, nagsalita na ang taksil. May malaking nalaman. Boss Lu, nalaman na namin. Si Boss Chin ang nag-utos sa taksil para maging SCY sa kumpanya. ano ang dahilan? Sa labas, para sirain ang kumpanya sa utang. Pero totoo, para pigilan ang board na italaga kayo. Bilang First Executive President. Para makuha ang kumpanya. Wala talaga siyang pinipiling paraan. Boss Lu, anong gagawin natin ngayon? Halos kaamihan sa middle at senior management ay kanya. Ano ng kalidad nila? Napakababa. Yung iba, isang EET lang ang nagawa. Nakisali sa isang proyekto, tapos binigyan na ng malaking tungkulin. Kung ganito pa rin, malulugi ang kumpanya. Nakarating ang luz sa kinaroroonan nito. Dahil sa tamang gantimpala at parusa. Si Luxin, paboritismo lang. Sumasalungat sa interes ng kumpanya. Hindi ko ito papabayaan. Assistant Su, kontrolin mo agad si Luxin, dalhin mo ang mga tao. Boss Lu, mahirap yan. Maaming bodyguard si Boss Chin, laging kasama. Kung magpapadala tayo, baka hindi natin sila kalabanin. Bukod sa ano? Bukod pa, kung mabigo ang paghuli, at magalis si Boss Chin, dala ang kanyang mga tauhan, pagtatayo ng sariling kumpanya, ano ang gagawin? Magtatayo ng sariling kumpanya. Gusto hatiin ni Luxin ang Luklan, hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng mas ligtas na paraan. Qianchen, gabi na, may problema ba? May emergency. Pwede ka ba ngayon? Pwede, pupunta na ako dyan. CJ, AME, kasangkapan lang yan ni Qianchen. Si Muan King, bakit siya? Pumunta kay Ginoong Lu ngayon, baka kaya. Wag na, bakit ako nag-iisip ng ganyan? Wala naman sa akin yan.
One King. Pasensya na sa pag-abala sa'yo ng gabi, hindi ba nakagambala sa pahinga mo? Hindi, ano bang nangyari, ang bigla? May problema sa Luklan. Kailangan ko ng tulong mo. One King. Parang hindi ka man lang nagulat. Tungkol dito. Naibulong na sa akin ni Lutsin. Gusto pa niyang isama ang Muklan para gapiin ka. Ano? Pero hindi ako pumayag. Ikaw kasi. Masyadong prangka, na-infiltrate na ng kapatid mo ang Luklan. Ngayon mo lang napansin, sige, paano kita matutulungan? Gusto kitang payagan ang partnership ni Luxin. Gusto mong. Linger, dapat uminom ng mas kaunting tubig sa gabi. Baka madalas kang gumising. Alam na, Mama. Tara, Yaw, Linger. Hindi pa kayo natutulog gabi na. Uminom ng sobrang tubig sa Linger bago matulog. Kasama ko lang si Linger sa banyo. Ikaw, tatay. Kausap ko si Tita One King. Tungkol sa trabaho. Sige, tara na. Isasabay kita. anong trabaho? Kailangan pang gabi-gabi pag-usapan? Ay, May asawa ka, sana tandaan mo ang iyong hangganan. Linger, tara, umuwi na tayo sa loob. Si Qianchen ngayong gabi, napakaingat. Kaming dalawa. Wala talagang ginawa. Parang nagkakamali na naman si Mumi kay Daday. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tulungan si Daday. Linger, tara na. Huwag na nating istorbohin si daddy mo at si tita. Paalam, Daddy. Qianchen, hindi ba sabi mo ihatid mo ako? Tara na. Boss Tsin. Alam kong mahilig ka sa alak, kaya ito, may dala ako ngayon. Tingnan mo. Sige, ilagay mo na lang diyan. Boss Tsin, pinsan ko. Gusto maging head ng security team ng kumpanya natin. Ano sa tingin mo? Sa company meeting bukas, ang boto para sa first executive president. Kanino mo iboboto? Siyempre sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo. Ako, high school lang ang tinapos. Paano ako abot sa posisyon na ito? Mabuti naman at alam mo ang utang na loob. Sige, umuwi ka na. Yung tungkol sa head ng security. Sasabihin ko sa security department. Salamat, Boss Lu. Oh, 1,982 pa pala. Pasok. Muan King, anong hangin? Ang nagdala sa'yo dito? Ano, dati ikaw ang nagmamakaawa sa akin na pumunta. Ngayong ako na ang pumunta. Hindi ka ba natutuwa? Huwag. Hindi sa hindi natutuwa, masaya ako. Masaya ako na nandito ka. Umupo ka. Ito, tubig. Ang tubig na ininom mo, hindi ako magtitiwala. Ano ba yung sinasabi mo? May gagawin ba akong masama sa'yo? Ang pagpunta ko ngayon ay para pag-usapan natin ang isang bagay. Pag-usap ba tawag doon? Utos yun. Anong? Kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Ako si Lutsin, hindi ang Luklan, siguradong gagawin. Wala ka bang kahit konting pagkaseryoso? Sobrang seryoso na ako. Sige, naalala mo pa ba noong inanyayahan mo ang Muklan na makipag-alyansa sa'yo para labanan si Lu Qianchen? Naalala ko. Ano? Pumapayag ka na ba? Ang Muklan ay may isang napakalaking order. Basta kaya mong pumirma bilang kinatawan ng LUS, sa palagay ko, ang posisyon ng unang executive president ng LUS. Walang makakatalo sa iyo. Totoo? Gagawin mo talaga yon ng mabuti? Bakit kita lolokohin? Gusto mo ba o hindi? Ipagkakaloob ko na lang kay Lu Qianchen. Huwag. Nagtataka lang ako, lahat ng ginagawa mo, talaga bang para lang makuha? Ang taong si Lu Qianchen? Si Lu Qianchen, kapag nahulog lang mula sa mataas, saka ako magkakaroon ng pagkakataon na lupigin at makuha siya. Ngayon, sakto ang pagkakataong ito. Nakakatakot talaga kapag naging baliw ang babae. Kailan? Bukas, sa conference room ng Mus Group ang lugar. Bukas. Sakto naman. Bukas ang malaking pagpupulong ng aming lus. Ano, may problema? Walang problema. Pagkatapos kong makuha ang malaking order na ito bukas sa pagpirma,
Sakto na may pagmamalaki ko ang tagumpay na ito sa pagdalo sa pagpupulong ng Luz. At agad na makuha ang posisyon ng unang executive president. Sek. Hanggang bukas. Minamahal kong kuya, ipapatingin ko sa iyo ang mga mata ko. Busog na ako. Linger, maging mabait ka sa bahay at makinig kay mommy, ha? Makikinig sa Linger. Sandali. May ilang bagay, ayaw mo bang magpaliwanag? Anong bagay? Nakakatakot mag-away na sina mommy at daddy. Kagabi, ikaw at si Imes mo talaga bang? Ang negosyo lang ang pakikipag-ugnayan? Tama. CJ, alam ko na. Ano ang nangyari? Parang nagagalit sa akin si Enesu. Daday, kagabi, sa Linger at si mommy. Noong kumakain sa Encounter's Cave. Nakita namin si Daday, niyayakap at hinahalikan si Tita Wan King. Enesu, huwag kang magka-misinterpret. Hindi yon ang iniisip mo. Elu, hindi mo kailangang magpaliwanag. Gusto ko lang ipaalala sa iyo. Kahit na pakikipagtulungan lang tayo, dapat mayroon ka pa rin. Pinakamababang pamantayan ng moralidad. Kung hindi, maaari akong mag-apply para sa pagpapawalang bisa ng kontrata. Ako. Sige na, bakit pa ako magpapaliwanag sa kanya? Kasosyo ko lang naman siya. Girlfriend lang sa rentahan. CJ. Gets ko na. Nagkaintindihan si Daday at mommy. Lalo pang lumalim. Ngayon, nagkakumpetensya ang panganay at pangalawang Lu para sa posisyon ng First Executive President. Sino ang pipiliin mo? Siyempre, si Boss Lu. Parang wala kang sinabi. Sa loob ng Mu Group, bawal ang personal na bodyguard. Kaibigan ko si Miss Mu. Bakit hindi ako pwedeng mag-ala? Esensya, company policy. Salamat. Kung bawal, edi hindi. Ano, sasaktan ba ako ni Miss Mu? 2 oras na. Darating pa ba si Mu Wan King? Ano to? Hindi na ako pwedeng umalis? Sabihin ko sa'yo. Isang salita lang, anggal ka kay President mo. Boss Chin, bakit galit na galit? Nandito na ako. Nakaating ka rin. Namanhid na ang puwet ko. Anong balita? Yung kontrata, handa na ba? Hulaan mo. Lu Qianchen, bakit nandito ka? Luxin sa labas. Ayaw mo pa rin tawagin kuya. Anong gusto ninyong gawin? Ayon sa desisyon ng Board of Directors ng Lu Group, si Luxin, First Vice President ng Lu Group, sa panahon ng kanyang panunungkulan, sangkot sa maraming paglabag. Malubhang nakasira sa interes ng kumpanya, kaya ipinataw ang mandatory isolation at investigasyon. Mga kalokohan mo yan. Dalhin na. Ano to? Pumunta ako sa Mu Group pa mag-usap ng partnership. Mu Wan King, bakit mo ako pinagtripan? Basta't makuha ko si Lu Qianchen. Ikaw lang namang si Lutzin. Ano ka ba? Dalhin na. Mu Wan King, tanga ka. Utak pag-ibig. Hindi ka niya mahal. Huwag kang magpaloko. Babalik ako. Qianchen, huwag kang matakot. Hindi epektibo sa akin ang paninira ni Lutzin. Bakit ka nagmamadaling umalis? Di muna tayo kumain para magdiwang. May mga bagay pa sa kumpanya na kailangang ayusin. Pagkatapos na lang, Hindi ka niya mahal. Huwag kang magpaloko. Hindi totoo yan. Anong nangyari? Yung 2 Boss Lu. Hanggang ngayon, wala pa rin. Nga. Ano kaya? Baka may nangyari? Imposibleng mawala sila sa ganitong importanteng meeting. Di ba? Paano sila makakaliban? Tama ba? Tama. Boss Lu, bakit kayo lang ang dumating? Nasaan si Boss Chin? huwag na kayong maghintay. Ang boss nyo, hindi siya makakarating. Anong nangyari? Li Chu, Jiang, Gu Shao, Lai Xiao. Ang mga nabanggit ay sangkot sa malubhang paglabag. Dumiretso sa Security Department para sa quarantine investigation. Anong ginagawa ninyo? Narito kami para sa meeting. Boss Lu, inosente kami. Meeting lang to.
Ayo ang pangunahing tauhan ng meeting na ito. Huwag kayong magpanik. Sina Bostin at iba pa ay nagtangkang gibain ang istruktura ng kumpanya. Ngayon ay natalo na silang lahat. Segs. Mag-meeting na tayo. Boss Lu, hinalughog na ang buong opisina ni Boss Jin. Pero wala pa ring mahanap na matibay na ebidensya. Maghanap pa. Hindi ako naniniwalang. Walang problema si Luxin. Kahit na marami siyang kalyado. Sage. Miss Su, Lu Linger. Bakit kayo narito? Ayaw tumigil ni Linger sa bahay. Gustong makita ang daddy niya. Kaya na siya. Saan hindi ko nakakalaon? Siyempre naman hindi. Nandiyan si Boss Lu sa loob. Pasok kayo. Sinabi ko na walang dapat pumasok ng walang pahintulot ko. Daddy, Linger. Miss Su, bakit kayo narito? Ayaw tumigil ni Linger. Gustong makita ka. Kaya dinala ko siya. Daday, si Linger at si Momay. Hindi ba nakakaabala sa trabaho mo? Hindi. Wala pa ring mahanap na ebidensya laban kay Luxin. Ano nang gagawin natin? May problema si Daday. Kung matutulungan siya ni Linger, baka gumanda ang relasyon ni Mommy at Daday. Daday, gusto maglibot ni Linger sa kumpanya. Pwede mo ba siyang itour? Linger, noong nasa bahay tayo. Hindi ba't napagkasunduan nating huwag istorbohin ang trabaho ni daddy? Pero gusto lang naman ni Linger na malaman ang trabaho ni Daddy. Makinig ka, Linger. Sobrang abala talaga si daddy sa trabaho. Kaya, Okay lang. Kung ganun pala ang gusto ni Linger, dadalhin kita ni Daddy para makita mo. Ano sa tingin mo, Linger? Salamat, Daddy. Tara na. Linger, pwede kang tumingin-tingin. Pero huwag mong hawakan ang gamit ni Tito Luxin. Sige, Mama. Nako, nagkagulo si Linger. Linger, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag? Magkalkal ng gamit ni Tito Luxin. Talagang may lihim pala. Ano ito? Lason na alak ni Lanling Wang. At yung natirang kalahating bote ng 1,982 fight mula noong isang taon. Ang halaga nito, bilyon-bilyon. Daddy, nagkagulo ba ako? Hindi ka nagkagulo, Linger. Malaki pa nga ang naitulong mo. Malaking tulong. Ginoong Lu, ano ba talaga ang nangyari? Naguguluhan kami ni Linger. Sinasamantala ni Luxin ang posisyon niya para sa pansariling interes. Ito ang ebidensya para makasuhan siya. Sinasamantala ni Luxin ang kanyang posisyon. Kaya ba pala abala si Ginoong Lu nitong mga nakaraang araw? Ginoong Lu, saan ka pupunta? Isa sa ilalim si Luxin sa investigasyon. Daddy, sasamarin ako. CJ, halika. Isasama kita ni Daddy. Sabihin mo, ano talaga ang layunin mo sa Mugru? Ako ang pangalawang pinakamataas sa grupo. Kailangan ko bang magpaalam sa'yo? Kami ang kinatawan ng board, magsabi ka ng totoo. Hindi ako magsasabi, anong magagawa mo? Boss Lu, ayaw pa rin niyang magsalita. Magpahinga ka muna, ako na ang bahala. Lukianchen, huwag mong isipin na makokontrol mo ako. Para makuha mo ang posisyon bilang CE, panaginip. Talaga ba? Tingnan mo muna ito. Saan mo nakuha ang alak na ito? Siyempre, nakuha ko ito sa iyong opisina. Marami pang bote sa loob, ang kabuang halaga siguro ay bilyon-bilyon na. Ano ba talaga ang gusto mo? Luxin. Nakakuha ka ng alak na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung malaman ito ni Papa at ng Board of Directors, hindi lang tanggalin sa posisyon. Baka makulong ka pa. Nagsisinungaling ka. Binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Sa tingin ko, ginamit mo ang pundo ng kumpanya. Wala akong ginawang masama. Luxin, huwag kang magdahilan. Ang sahod at bonus mo sa isang taon ay milyon-milyon lang.
Paano mo mabibili ang alak na bilyon-bilyon? Gusto kong makausap si Papa. Boss Lou, nasa bahay ni Lucin kami. Nakakita kami ng safe, hindi mabuksan. Tingnan ninyo. Dalhin dito. Ano ang ginagawa mo? Ito ay personal kong gamit. Ninakaw mo ang bilyon-bilyon mula sa kumpanya, may karapatan kaming. Isekwestro ang iyong personal na gamit, Boss Lou. Tiningnan na ito ng test department. 3 bisis lang ang pagsubok. Kung hindi, maglolok ang safe. Okay lang, subukan ko muna. Birthday ba ni Papa? Maling password. Birthday kaya ni Mama? Maling password. Ano na ang gagawin? Isang beses na lang ang natitira. Hangal na kuya, hindi mo mahuhulaan. Kung ano ang password. Daday, hayaan mong subukan ni Linger. Linger, gusto mong subukan? Swerte sa Linger. Hayaan mo siyang subukan. Boss Lou, 1 bisis na lang ang natitira. Mag-ingat. Linger, bumalik ka. Ang importante, hayaan si Daddy ang mag-asikaso. Hindi, matutulungan ni Linger sa Daday. Linger, kung hindi ka susunod, hindi ka na isasama ni Mommy kay Daddy. Mome, Ang alak at ang pangagaw ng kapangyarihan ay sapat na para kay Luxin. Ang safe. Dagdag na lang iyon. CJ. Linger. Ang huling pagkakataon sa iyo na ito. Kaya mo yan, Linger. AMM. Ginoong Lou ang mahahalagang bagay na ito. Ayos lang, kahit mabigo, hindi naman mahalaga. Para lang mapasaya si Linger. Sige, Ginoong Lou, pasayahin mo na lang siya. Ano kaya ang password? Mind reading, start. Ano nung ginagawa ni Linger? Hindi ko alam, ganyan din siya madalas sa bahay. Ang password ni Tito Luxin ang kakaiba. Sumuko na kayo, hindi ninyo malalaman ang password. Tamang password. Paano nangyari ito? Linger. Paano mo nagawa? Sinubukan lang ni Linger ang birthday ng Daddy. Bumukas na ang lock. Ano? Ang password pala ay birthday ni Boss Lou. Kaya pala ganun kakumpiyansa si Boss Sin. Dahil ang password ay birthday ni Boss Lou. Linger. Ang galing-galing mo, bibilihan kita ng masarap mamaya. Salamat Daday, Momay, ang galing ba ni Linger? Pinakamagaling si Linger, high five tayo. Yeah. Talagang may balak si Luxin na mag-agrabyado. Malinaw na ebidensya, Luxin, ito lahat ay mga ebidensya ng iyong pagsabuatan sa mga matataas sa grupo. Wala akong ginawa, para lang ito sa kapakanan ng kumpanya. Nagdadahilan ka pa. Luxin, dapat pamilyar ka sa taong ito. Hindi ko kilala ang taong ito, Boss Sin. Aminin mo na, hindi mo kakayanin ang modernong paraan nila. Hindi mo ako mapagtatakpan, taksil ka, kasalanan mo ito. Sobrang antok na talaga ako. Gusto ko nang matulog. Boss Lou, Assistant Su, lahat ng dapat aminin. Inaamin ko na, pakiusap, hayaan nyo akong makapiki sandali. Dalhin niyo siya, hayaan nating makapahinga. Salamat, Boss Lou. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, aminin mo ba? O hindi? Wala akong ginawa, dito sa interrogation room, kayo ang may control. May hangganan ang pasensya ko. Sa loob ng maming taon, palagi tayong nag-agawan sa posisyon na ito. Pero ang ginagawa ko lang naman ay gusto ko lang. Napansinin mo ako ng kaunti. Gusto kong ipaunawa sa'yo, ang kapatid mo, hindi naman ako mahina. Katarantaduhan. Huwag mo akong lokohin sa pagmamahal ng pamilya. Akala mo ba maniniwala ako? Yao-yao, Linger, alis na tayo. Hoy, Ginoong Lou. Baka naman si Luxin ay. Huwag kang maloko ng kapatid ko. Ang galing-galing niyang magpanggap na kawawa at magdrama. Kakaiba, parang hindi nagsisinungaling si Tito Luxin. Boss Lou. Bago ang bisperas ng bagong taon, kailangan kong makuha sa kanya ang isang kasiya siyang sagot. Opo, sigurado matatapos ang trabaho, Kianchen. Ang galing mo sa pagpapatakbo ng grupo. Nakita ko na ang financial report, kumpara noong nakaraang taon.
Tumaas ng 70%. Ibig sabihin, halos, nadoble ang halaga ng kumpanya natin. Tatay, kung wala ang malakas mong suporta sa likod, paano ko magagawa ang trabaho sa kumpanya? Nang ganito kaganda? Tingnan mo, ilang beses na kitang sinabihan. Dapat kang magyabang kung kailangan. Huwag masyadong mapagkumbaba. At saka, ilang taon na akong hindi nakikialam. Wala na akong suportang maibibigay. Ang pagbibigay mo ng kalayaan ang pinakamalaking suporta. Maligayang bagong taon. Bakit ka nandito? Ano, hindi ka ba natutuwa? Qianchen, sino ang bisita? Tito, maligayang bagong taon. Ay, si Wan King pala. Upo na, upo na. Salamat, Tito. Masamang tita, kalaban ni mama. May dala akong laruan para sa iyo. Gusto mo? Manika. Kapag naging kami na ni Qianchen, baka pwede pa nating alagaan itong maliit na manika. Nandito na si Wan King. Tara, tara. Sabay tayong kumain ng hapunan para sa bagong taon. Sage, tita. Tara, Lulinger, sabay tayong kumain. Qianchen, sumama ka sa tatay mo. Kain na. Yaw-yaw, huwag ka nang mag-abala. Kain na. CJ, Heto na ang siopaw. Upo na, upo na. Hindi, halos alas 12 na. Bakit wala pa ang kapatid mo? Nga, Qianchen, tawagan mo nga ang kapatid mo. Umuwi na at kumain ng hapunan para sa bagong taon. Nanay, tatay, hindi siya makakapunta. Ano? Sinira ni Luxin ang interes ng kumpanya. Tinanggal siya ng board of directors. Pumirma na siya ng pag-amin sa pagkakamali. Hayop na yan, sinayang niya ang tiwala ko sa kanya. Ganito pa pala ang nagawa niya. Tatay, makipaghiwalay ka na kay Luxin kung hindi. Maapektuhan ka rin. Ang Lukin, nagawa niya to dahil sa pagmamalaki ng tatay mo. Ako ang nagmalaki? Sino ba ang palaging nag-udyok sa akin? Kung hindi, ibibigay ko ba sa kanya ang posisyon ng Vice President? Tito, tita, New Year ngayon, kumain muna tayo. Pag-usapan na lang natin si Luxin sa susunod. Qianchen, tingnan mo, pwede ba? Bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang kapatid mo. Hayaan mo siyang magbago. Nga, Qianchen, kapatid mo pa rin siya. New Year ngayon, kahit man lang kumain tayo ng reunion dinner. Sige, dahil sinabi na ng mga magulang ko. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Hoy, Assistant Sue. Papasukin mo siya. Nanay, tatay, mali ako. Hindi dapat ako nakipagkumpetensya kay kuya. Lalong hindi dapat sinaktan ang interes ng kumpanya. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad sa amin? Humingi ka ng tawad sa kuya mo. Kuya, salamat. Salamat sa pagkakataong magbago. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga bagay ng kumpanya. Maayos akong mag-alaga sa mga magulang sa bahay. Pagpapasayahin ko sila. Bunso, natutuwa ako sa pagbabago mo. Tungkol sa board of directors, parusa o hindi. Nakasalalay sa susunod mong pag-ugali. Sa kumpanya, walang ako o ikaw. Salamat, kuya. Walang kwentang anak. Tara, upo na kayo, mag-reunion dinner tayo. Tara, kumain na tayo. Tara, kain na, kain na. Linger, kumain ka ng siomai. Lolo, lola, nanay, tatay, tita Wanting. Tito Luxin, may fireworks sa labas. Tara, panoorin natin ang fireworks. Tara na, tara na. Ang gandang fireworks. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito kagandang fireworks. nga, ang ganda talaga. Pagkatapos ng New Year, mag-expire na ang kontrata. Pero gusto kong walang katapusan ang kontratang ito. Kung magpapahayag ako ng pag-ibig kay Miss Su ngayon, tatanggapin kaya niya ako. Siguro, ito ang pag-ibig na gusto niya. Qianchen, ngayon na nakahanap ka na ng tunay na pag-ibig. Panahon na para bitawan ko. Ang kontrata kay Ginoong Lu. Malapit nang mag-expire. Mag-renew pa kaya siya? Gusto ni tatay na mag-renew, gusto rin ni nanay. Mukhang magkakaroon na ng kumpletong pamilya si Linger. Masyadong matagal ang 10,000 taon. Dapat madali sa bawat araw.